Yan mga paryente, isang mainit na umaga. Update po tayo sa farm at dito po tayo ngayon sa ating Red Lady Papaya, kung saan namumunga na po siya mga paryente. Malaki na nga yung iba oh. Ayan. Kaya yun pong forecast po natin sa Oktubre, makukuha po natin yon. At sa ngayon po hindi na ho natin ma-distinguish kung saan po dito yung first batch at saka second batch, kasi humabol na rin po yung second batch, yung nandoon sa dulo, second batch po natin yon. Pero wala na ho silang pagkakaiba. At napakalinis po ng ating area mga paryente oh. Kaya pipilitin po natin na manatili po itong malinis. At saka ito naman po yung mga magpo-pruning na rin po tayo rito. Yun po mga sanga po lang sa ilalim. Hindi na po kailangan po yan. At yan po sumisip-sip din po sa mga nutrients. Kaya magpo-pruning na rin po tayo rito. Ayan, dito naman sa ating bandang kaliwa mga prente, itong maliliit pa. Ito po yung mga nung araw po napakaliit po nito. Kaya sobra, kaya dito na lang po itinanim. Mayroon pa rin mayroon pa nga doon po sa malapit sa ating siling panigang, pero tingin ko po humahabol na rin po sila mga paryente. Ayan oh. At dito naman po sa ating likuran, ito po yung napakasukal po. Ito po yung ating kalabasa. Ayan po. Hindi mo na makikita yung kalabasa po rito, pero yung forecast po nito sa kalagitnaan po ng Agosto. Yan, mayroon na po tayo makikita bunga po nito. At saka na lang natin lulusubin po ito, papasukin. Ngayon pong kalagitnaan po ng Agosto. Sa ngayon po, hahayaan na lang po natin kasi napakasukal po. At ako naman po check na mayroon na po itong bunga sa ngayon. At ang ganda pa naman ng presyuhan po ng kalabasa po ngayon mga paryente. Bago po yung pong Bagyong Tino, lagi ko rin po itong namomonitor. Nag-umpisa po yung nagtaas yung presyo po ng itong kalabasa. Pero hanggang ngayon po napapako po siya. Hindi po siya bumabagsak kasi nung araw po natatandaan ko, umabot nga lang ng 7, 10 piso yung per kilo. Ngayon po naglalaro po siya 25. Napakamahal na po yun mga paryente, napakaganda na po yun. Kaya ako po umasa na paldo po tayo rito kung sakasakaling marami pong bunga po rito. Kasi sa ngayon po kasi hindi pa natin malalaman. Pero yung forecast ko po sa kalagitnaan po na Agosto, saka natin po ito papasukin at sana po may makukuha na rin po tayo rito. Ayan. Yan mga paryente, dito po tayo sa ating talungan. Dito po sa bandang kanan po natin, ito po yung ating second batch po ng ating talong. At sa ngayon po nag-umpisa na rin po silang namumulaklak mga paryente. At dito naman po sa ating bandang kaliwa, ito naman po yung ating first batch, kung saan mga ilang araw magmula ngayon, mayroon na po tayong mapipitas po rito. Focus po tayo rito sa ating first batch mga paryente, kasi napakaganda po, napakataba po nila, kasi ang ganda po kasi ng pundasyon po nito mga paryente. Pinapaupaan po natin ng chicken dung at saka bio-slurry, kaya malakas po sa nitrogen, kaya yung vegetative stage po nila napakaganda. Pero kailangan po balanse po yung ating nutrients po na ating mga tanim, lalo na dito po sa ating first batch kasi namumunga na sila. Kaya ngayong araw po magbibigay po tayo ng po rito, yung abono, yung mataas sa po, phosphorus, at saka lalo na po sa potassium kasi namumunga na po sila. Yan po ibibigay po natin para balanse po. Ayan. Ayan mga paryente, dito po tayo ngayon sa ating siling panigang at saka ating pipino. Ito po yung Japanese cucumber. Ayan, wala ho tayo makikita bunga po rito mga paryente sa harapan po niya. Pero pag umiikot pa tayo dito po sa likod, ang dami pong nakabitin mga paryente. Ayan Ayan, ang dami po. Ang dami na pong pipitasin po rito.
ako po yung nakapanghinayang kasi isang ano lang, isang tudling lang po ito kasi ito po kasi tinuturing po nating ano, secondary crops. Yun po ating primary crops, yun po ating talong at saka ating ampalaya. Doon tayo focus. Pero ito po yung kumbaga side dish lang po ito kung sa pagkain. Ayan, ang dami po at ang dami pa pong bulaklak kaya inaasahan po natin ito na magtatagal pa rin po ito mga parente. Nasa kalagitnaan pa po sila na ating trellis, oh, ating balag. At makikita ho natin ang dami pa pong ano, bulaklak. At aalagaan na lang po natin ito. Bigyan po natin ito ng abono na mataas sa ano, potassium para po ito tuloy-tuloy yung pamumunga po niya. At dito naman po sa ating ano, siling panigang. Parang maliliit po siya pang mga parente pero may bunga na po. Ayan, oh. Ayan. Yung forecast po kasi nito natin ano, Agosto. Ano, first week po ng Ugos. May mapipitas na po tayo. Mukha yatang ano, tumpak po tayo sa ating forecast. Ayan, magaganda po rito yung mga ano po rito kasi naalagaan po kasi ito. Malapit lang po kasi ito sa ating guardhouse kaya yun po ating ano, napakasipag yun po ating guard. Yan po si Dexter, yung ating guard. Siya pong ano, nagdidilig po rito. Kaya at gaganda po ng ating ano, mga halaman po rito. Banda, yung ating mga pananim po rito. Ito na nga po yung mga yung sinasabi ko nung araw dito kanina po, yung po mga maliliit na ano, papaya. Ito na po sila. Yung iba nandito po. Gumaganda na rin po sila mga parente. Nung araw po napakaliit po nito. Kaya umasan na rin po tayo na mapapakinabangan po natin ito. Itong mga nandito hindi ko alam kung bakit sila po yung nababansot at ano, lagi naman po itong nadidiligan ng ating guard. Hindi ko alam kung maaari sigurong ano, napakasukal po kasi mga parente, oh. Ayan. Ayan, hindi dito ho tayo ngayon sa ating ano, mani. Napakasukal po. Ayan, oh. Kumaga para bang nagtanim po tayo ng damo tapos may sumingit yung asungot, yung mani, yung pong ano sumingit. Kasi napakakapal po ng ano, napakasukal po ng damo po rito mga parente at naumpisa na nga itong nila na ano, na damuhan. Ayan, ito na po, naumpisa na po nila kasi ang sabi, kasi ngayon lang din po ako nakapagtanim po ng mani, ang sabi po nila kailangan pag namumulaklak na, katulad po ngayon namumulaklak na po siya, hindi na po dapat gagalawin po itong mani. Yun po ang sabi po nila kasi karanas na rin po sila nakapagtanim po ng mani. Kaya itutuloy po natin yung pagdadamo po rito pag makakalibre na po yung ating mga kasamahan. At dito naman po sa katabi po niya, ito naman po yung ating yung espasyo po rito. Ito po yung pagtamnan po natin ng ano, ampalaya. Ito po kasi yung ampalaya at saka talong, yan pong tinuturing po natin na ano, primary crops po natin. Kumbaga pangmalakasan po natin. At kumpleto na po tayo rito sa mga kagamitan. Magmula buto hanggang sa mga balag, yung mga ano nga natin, no? Yung mga kawayan na pambalag nandoon po. May nakahanda na po kaya yung trabaho na lang po rito. Ito po kasi ang palaya mga parente, hindi po gaano bumababa yung presyo. Pero katulad ng ano, lahat na negosyo, may malas, may buenas, ganun. Pero yun namang ano, yung talong po natin, yung dando doon, ano po yun? Dahil matagal po kasi yung ano yun, yung crop na yun, makakatigil po tayo ng ano, mababa at saka mataas na presyo. Kaya hindi po ako nag-aalala doon po sa ating talong mga parente kasi tumatagal kasi yun. Sa ngayon po kasi yung presyo po ng talong napakababa. Kaya pag nakabakante na po yung ating mga kasamahan, ipapatrabaho na rin po natin ito. Handa-handa na po itong lupa mga parente. Ito po matagal na nang nakapagpahinga at saka durog na po ito mga parente. Kaya paggawa na lang po ng plat at saka yung balag at diretso na po tayo at sana po ano, makaka-tsempo po tayo sa maganda presyo po nitong ampalaya mga parente. Ayan.